today's episode, pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat nararamdaman natin kung tama na ba. Kasi di ba nga, dapat sensitive tayo sa feelings ng partner natin? Ay nako, pag-usapan na natin yan. Kunyari, nagkaroon ng violence in a relationship, nagkaabutan, so to speak. May mga batas yata. I'm not sure sa Pilipinas pero sa ibang bansa, pwede nilang i-absuelto yung nanakit Awe? because of crimes of passion. Awe? Oh. Ano ba? Sige, para sa kaalaman ng lahat, pero sa kaalaman ko talaga. Ano ba yung crimes Ayun, of passion? yung parang may valid reason ka to do something wrong. Dahil sa romantic Like for problems, example, romantic challenges. nasaksihan mo na nanlalaki ang asawa mo. So, sinaktan sa mata mo mo, siya. sinaktan mo yung babae, sinaktan mo rin yung lalaki. Napatay mo ngayon yung lalaki. Umabot sa patay. Crimes of passion. At na-absuelto? May mga ibang jurisdictions na ganun. Pero side comment ko lang naman yun. Pero tama ka eh. Parang pagpalagay na nating mali ang ginawa, hindi mo dapat ilalagay sa kamay mo yung batas. Correct. Mas masarap na panoorin na lang magdusa yung dalawa kaysa short-lived yung pagdurusa nila. Like for example nga, sasaktan mo, tapos may nangyaring hindi untoward, nakulong ka na, hindi mo pa sila napasuffer ng matagal. Ako, I'd rather parang be in a situation where nasaktan na ako, pero nakakulong silang dalawa. Pwedeng, for example, may anak kayo, kunin mo yung bata, hindi nagsasuffer yung nanay kasi hindi niya nakikita yung anak niya. Hindi man niya makukuha yung anak Uy, niya. may kilala akong ganyan, galing sa mayamang pamilya. Oh. Sila Oh. familiar ka ba o nang chacharot ka? Sila, ayoko na nga magsalita. Uy, pero sikat na kaso yun. Pag inopen ko yun, matatawid tayo sa panibagong topic. Yeah. Magkakabalik ka Brought to you na by- si Philmar at si nandito pa rin tayo. Oo. Hindi, ako kuya na-realize ko lang. Dati, sabi ko, alam mo, mas okay pa nasaktan na lang ako by salita or by emotions kasi ang bugbog, mag-heal naman niya, mawawala yung pasa. Natutunan kong hindi pala. Yung physical na pananakit, iba rin yung lalim. Hindi lang yung physical na, yung effect na may pasak ka, na bugbog ka. May trauma yun eh. Hindi lang yung trauma, kuya. At darating yung time, mararamdaman mo yung pandiliit sa sarili mo na, ba't ko hinayaan ganun-ganunin ako? Yung pain is more mental, emotional. So it lasts eh. Parang ano yan, kaya like for example, hindi mo pwedeng basta-bastang i-underestimate yung pain of words that words cause. Kasi kahit hindi siya physical, hindi mo naman kailangan makita yung manifestation of the Nung ng pananakit, pain ng violation. para ma-associate mo yung nangyari to pain, di ba? Tumatatak sa isip yon. Same is true with violence eh. Pwede mo makita yung manifestation of something that went wrong, di ba? Pero naglalast yon. Like for example, sa mga bata, pag in-abuse mo yung mga bata, tumatagal yon. Correct. Nagtatagal yun ng halos habang buhay nila. Actually, for that matter. Correct. O, di ba? Napunta tayo sa sakitan. Dahil part lang siya nung kung hanggang saan yung dapat kang makialam. Boundaries. Oo. Pero, alam mo, yung going back dun sa pinagsimula ng topic na, siguro nagkulang din for me sa sensitivity. I don't know if this is gender issue or whatever. Lalaki ka, may kaibigan kang babae. Tapos yung kaibigan mo babae, maghiwalay na kayo or whatever. Tama yung sabi mo na hindi kaya may, alam mo yun, hindi mo, alam mo, usok pa naman ngayon, yung parang hindi na nire-respeto kung may relasyon, kung wala. Kasi, again, hindi ko po nilalahat, hindi ko rin naman pwedeng isisi sa babae lahat, hindi mo rin pwedeng isisi sa lalaki lahat. Meron din naman kasing mga sitwasyon na yung mga lalaki, sinasamantala yung kahinaan ng mga babae, sasabihin na, wala, nagsasama na lang kami para sa bata. Hindi ko na talaga siya gusto, ganyan-ganyan. So, ikaw alam mo yung ganun. Tapos, alam mo, at the end of the day, hindi ka pipiliin. Di ba? So, parang for me, parang, hindi ko alam kung ang naging issue din yung insensitive sila na yung closeness. Minsan kasi pag sobrang yung talaga, hindi mo maiiwasan pag may nadidevelop na more than friends di ba? Ito lang yan. Ako, balanse ako. Parehas may fault. Sinabi ko na yung unang punto dun sa kaibigan, di ba? Kung nag-step in ka too much into the story, yung bigla mo when I say step in, talagang may bibigay ka ng direct opinion mo na may call for action. When I say call for action, sabi niya, ay ganun ba? Parang may problema yun Hiwalayan mo na kaya yun. Ito, minor na statement parang to. Yung call for action is, ay ganun, grabe naman, hiwalayan mo na. Magkaiba yun, di ba? Yung isa, hiwalayan mo na kaya. Nagbibigay ka lang ng option. Bibigay ka ng option.
Ito, may call for action. Hiwalayan mo na kasi. Ibig sabihin nun, pag may call for action, interesado ka doon sa result ng action. Under normal circumstances, ano yun? Yung kaibigan may gusto. Di ba? Doon sa side ng lalaki, ganito yan, no? Pagpalagay na natin may interest sa iyo yung kaibigan, kahit maghubad pa yan sa harapan mo, kita yung buging niya, kita yung ano niya, hindi ka magre-react kung matino ka at malakas kang lalaki. 'Di ba? Hindi ka magre-react o hindi ka mag-instigate ng action that will cause pain and parang Suffering. offense dun sa asawa mo. Kasi kaya may ganito kasi nagpaubaya ka ng action eh. For example, tattoo. 'Di ba? Alam nyo, between you, kayo magkaibigan, that's nothing. Kasi magkaibigan kayo eh. Pero anong mararamdaman ng asawa mo? 'Di ba? Kung malakas kang lalaki, through physical, minsan maganda pa nga ang katawan ng Vilma, 'di ba? Mga ganyan katawan niya. Hindi, ito, ano to, ibang level of strength to. Iba naman. Ibang level of strength to. Horrible. Hindi to lulutang sa dagat. Ay, puti. Pero kaya kang ipaglaban nito. Ayun! Yun! Sinasabi ko na sa'yo. Sasalag ng Yung alon pa iilag sa'yo. Diba, Tabi, sasalag tabi. ng bala to. Oo, diba? sinasabi ko sa'yo. Isipin mo na lang yung sa Naruto, si Choji. Oo. Diba? Yung mataba pero malakas, diba? Sinasabi Ang punto ko lang, ang punto ko lang is, mahina kang lalaki kung bumibigay ka sa mga yung sa mga step-ins ng kasi nga kaibigan may mo. kasabihan, di ba? Manok na lumalapit. At palay Oo. na ang lumapit sa manok. Tumutuka ka pa, 'di ba? Mahina kang lalaki. Sorry I mean kung fan kayo ng film na I don't care. Mahina yung fan nyo. Kung matatag ang pagmamahal mo at ikaw ang manok, ang palay ang lumapit, itanim mo. Hindi lang 'yon. Ibaon mo. Itapon mo pabalik dun sa nagbigay sa ng patoka kasi dapat matalino ka. Hindi yung puro genitalia mo lang yung gumagana porque nagbibigay ng intention sa iyo, nagdodrop ng intention sa iyo ng mga hints kakagatin mo. Mahina ka. May issue ngayon tuloy yung asawa mo. I mean, I'm notwithstanding yung opinion ko about the woman kasi I have my personal opinion bilang advocate ako ng fatherhood and and the destruction thereof, 'di ba? Parang ang sa akin, kung malakas kang lalaki, first hint of something that will destroy your relationship, you step away, 'di ba? Yung pinaka-strength ng lalaki talaga when it comes to relationship is yung mata mo tunnel, Parang kabayo. 'di ba? Diretso. Oo, kahit nakahubo yung sa kaliwa at sa kanan mo, nandito ka lang, ito lang yung focus mo. May mga magsasabi for example, ganun boys are boys eh. Oo nga. Ganyan talaga mga kalalakihan eh. Kung ako babae, mag-isip ka na. 'Di ba? Kung ako yung kaibigan, nakikita ko tong situation na to, kung ako yung kaibigan nila Filma at saka nila Andy, ang sasabihin ko kay Andy, hindi ko sabihin maghiwalay sila. Pag-isipan mo mabuti. Wala na yung focus sa'yo ng tao eh. 'Di ba? Pero sasabihin ko, hindi, malinaw yung sasabihin ko. Magkaibigan tayo at this point, pero malinaw sa akin yung nangyayari. So ako yung pang-apat, 'di ba? Ito yung alleged na nangangaliwa. Yung kaibigan na nagsi-step in, Filmar, Andy. Ako yung pang-apat. Sabihin ko kay Andy, pag-isipan mo mabuti. Magpalamig ka muna. Hindi pwedeng tatanggapin mo na lang dahil may anak kayo. Kasi more than a mother of children, you are an individual. You are a person yourself that you need to protect. 'Di ba? Hindi pwedeng kapakanan lang ng iba yung iisipin mo. Paano ka? 'Di ba? And for me, it applies generally. Hindi lang yung lalaki ako, ganyan. Kasi nangyayari ngayon, yung babae ang nagloloko. Pwede kong baliktarin yun. Oo. Alam mo, ang point lang talaga doon, kuya, no? Pag nasa relasyon ka na, panindigan mo yung pagmamahal na pinili mo. Hindi porket malagay ka sa konting lubak at konting alog, may nakita kang patag na daan, pupunta ka doon. Kung, alam mo yun, tulad na lagi natin sinasabi, di ba? Pag ayaw mo na, umexit ka lang maayos. Kasi alam mo, kalimbawa kung ikaw naman yun, tas ikaw yung na-inlove doon sa bago dahil hindi mo gusto tong present partner mo. Lahat ng bagay na nagsimula ng hindi tama, walang chance ang mag-end up na tama yun. Of course. At kung nagawa niya, the common, nagawa niya sa'yo, gagawin niya ulit. Alam mo yung gano'n. Ako, lang yun eh. Yung tama ka eh. Yung pag may nakutuban ka na mali to, ko. Diba? Mag-usap na kayo. Oo, tignan mo tong friendship man yung relationship. Ito ang logic na to Naisip mo ba kung bakit nung mga bata tayo, unang tinuro sa atin ng mga magulang natin ay close, open, close, open. Kasi,
para matutunan natin kung kailan natin nahawakan at bibitawan ng isang bagay. Correct. Katulad yan, kaibigan na may intensyon. Kahit relasyon na hindi mo na alam kung tama pa bang ipaglaban, relasyon na alam mong hanggang doon na lang. Kasi ang mga bagay na pinipilit, hindi talaga yun nagtatagumpay eh. Di ba? Parang the epitome of, nako, dito tayo magaling sa mga sample-sample. Parang mga buhangin lang yan sa palad eh. The more mong hinahawakan, the more siyang kakawala. Correct. Di ba? But the point is, pagka pinili mo yung isang commitment, be committed. Tsaka, ito lang din yun, no? In the context of paghawak at hawakan, hahawak ka ba pag sobrang init? Yung sobrang lamig ka, pwede mong bitawan eh. Sa bagay. Diba? Tanga ka kapag sobrang init, hinawakan mo, napasok ka, hinawakan mo pa din. Tiniis mo pa. Tiniis mo pa. Diba? May choice ka eh. Diba? Yung katawan mo will trigger signals all over your body na, brother, sister, mainit, bumitaw ka. So, binibigyan ka ng katawan mo ng option na bumitaw. Hindi ka bumitaw. Whose fault? Diba? Saka, balik tayo dun sa lubak. Ang ganda ng sinabi mo dun sa idea ng lubak. Diba? Relationships go through bumps and parang potholes, diba? Pag nagmamaneho ka ba, pagpalagay natin, gamitin natin yung... Naku, wag mo ko ka-question sa pagmamaneho. Alam mo kung paano ko lumilipad sa lubak. Hindi, mali ka agad. Mali ako doon. Hindi, actually, I would disagree. Actually, in the context of our conversation, tama yung ginagawa mo. Alam mo bakit? Pag nagmamaneho ka, di ba, nakaharap, o malamang nakatingin ka sa harapan, di ba? Hindi mo napansin na may lubak. Ano yung tama? Daanan mo yung lubak or iwas mo? Ano yung tama? Ako ang na-realize ko nitong matagal ako nagdadrive, dadaanan ko yung lubak ng dahan-dahan. Correct. Kasi pag umiwas ako dito sa kanan, magkukas ako ng traffic o baka may pag dito naman, counterflow. Correct. Daanan lang ko sa lubak, dahan-dahan. Exactly. that's LTO, 10 years. That's the same with relationships. Pag dumadaan ka sa isang relationship, isipin mo na agad na yung tatahakin mong kalsada, hindi laging tuwid. Correct. Merong lubak, merong humps. May choice ka. Bilisan mo, kabisaduhin mo yung daan para alam mo kung kailan ka babagal, kung kailan ka bibilis. Hindi yung saka ka lang magre-react pag nakakita ka ng pothole thinking na, ay, may lubak pala dito. Tanga ka ba? Dumaan ka sa kalsada nito, may lubak dyan to begin with, tapos ngayon ka magtataka na may lubak. Pero pag nandyan ka na, tanggapin mo na may lubak at saka may humps. Take it slow. Diretsuhin mo na, masira na yung sasakyan and all, mapapaayos mo pa yung sasakyan. Same is true with relationship. Pero kung ayaw mo masira yung relationship / yung kotse, alamin mo yung kalsada muna. Una. Pangalawa, alamin mo kung saan ka babagal at bibilis. Pangatlo, huwag kang iiwas agad. Pag umiwas ka kasi, natural reaction kapag ka ng tao, kapag ka napapatrouble ka, hindi ka naman talaga tumitingin sa side mirror muna bago ka lumiko eh. Di ba liliko ka muna, di nabangga ka sa gilid. Nasira yung kotse / relationship kasi in-instigate mo yung action na makakasira dun sa relationship na yun. Tapos ang malupit doon, ikaw may gawa na lubak, nasira yung kotse mo, ang pangit na palit akong bago. Oo. Diba? Doon na pumapasok yung idea na pag na-mess up mo yung relationship, imbis na ayusin mo, mas pipiliin mo na lang yung subok na lang ulit ako ng bago kasi mas photogenic. Tingnan. Alam mo yung gano'n? O abandonahin mo na lang yung kotse kasi pangit na. Exactly. 'Di ba? Hindi mo na lang pagandahin. Pwede mo naman paceramic, pwede mo naman ipakasa. Pwede, kung latero mo, palatero mo, 'di ba? Paayos mo yung sasakyan. Pero minsan kasi may mentality yung mga tao na, may sira na to, may bangga na to, malas na to, palitan na natin ng bago. Alam mo yung gano'n? Pero mali din ng mga tao. Maganda yung value ng mga 1996 na mga box type na mga Lancer sedan dati, yung mga Toyota, Ibig sabihin, Corolla. 'Di ba? The older it got, the damage good it got, 'di ba? Mas maganda siya over time. At eto pa, pag yung mga bagay na luma, tumatagal, pagdating ng panahon, ang taas ng value Valuable, niya. oo. Parang relasyon. Oo. Pag kinasama mo at pinanghawakan mo ang isang tao na from walang-wala siya, nag-stay ka, at the end, ay, ang mahal niya. Investments. As an Oo. example, kunyari, sapatos. Oo. Bumili ka ng Hindi sapatos mo pa rin ako now. binibilan. Bumili ka ng sapatos now, thinking na parang 9K, 8K ngayon yan. Yung binili mo Jordan. Kahit dumihan mo yung Jordan na yon, mabibenta mo yan after how many years lang, as valuable eh. Like yung dating Air Jordan na na suot ni Michael Jordan dati, yung dating $35, can go as far as $5,000 ngayon. Sobrang valuable. Talagang marerelate mo lang yung mga ganun, yung mga bagay na pag pinanghahawakan mo hanggang dulo, pinapahalagan mo, tsinatsaga mo, kung deserve naman, no? It's gonna be rewarding eh.
And I want to put this out din as well, no? Sige, pagpalagay na natin talagang parang out of commission na yung relationship, hindi mo na masasalba. Mahirap man ito, pero kasi naiintindihan ko yung mga tao na ayaw kumala sa relationship kasi may pinanghawakan. Like for example, may Mga mga bata. anak sila, di ba? Pero if you think about it, saan ba mas magsasuffer yung bata? Di ba? Bakit hindi na lang kayong mag-grow apart, mag-co-parent na lang kayo? Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Oo, marami kasing factor. Diba? Pero alam mo, sabi ko nga kuya, nung tumatanda ako, ang dami kong natututunan. Hindi lang sa akin, sa experiences ng iba sa nangyayari sa mundo. Dati, akala ko, pag mahal mo ang isang tao, mahalagang mahal mo siya. Mahalagang nire-respeto mo siya. Ngayon, it adds na dapat mahalagang nabibigay mo yung peace of mind niya.